Hello everyone! Eto na naman ang buwan na tayo ay mag-iisip kung ano ang pwede nating pagkakitaan dahil nga nalapit na naman ang ating buwan ng bentahan. Kaya naman, mochi na madali lamang gawin. Kaya maglagay na tayo ng munggo sa isang bowl, atin lamang itong hugasan. Ang dami po ng munggo na ating gagamitin or ating ilalagay ay depende sa dami ng inyong kailangan. So ako po, hinugasan ko ito ng 3 beses at ito naman ay atin munang ibababad para po hindi natin siya masyadong matagal na ilalaga. Kasi once na nababad ito, lalambot na, hindi sayang ang gas or hindi rin sayang ang oras. Kaya naman, iwanan muna natin yan dyan na nakababad pagkatapos nating hugasan. Ibinababad ko po ng magdamag itong munggo. Kaya paggising sa umaga, pwede na nating start ang paglalaga. Kaya naman, ngayon nga ay ito na. Kapag nababad na natin siya, ilaga na natin. Pwede nyo pong hugasan ulit bago nyo ilaga. At pwede rin naman na idiretso nyo na. So, ayan. At ngayon, ang tubig ay medyo damihan natin para diretso na siya hanggang sa paglambot. Tuloy-tuloy lamang po natin ang pagpapakulo hanggang sa makuha na natin yung ganitong lambot niya. At kung kulang pa naman, ay pwede nyong dagdagan ang oras ng paglalaga. So, ayan. Kapag okay na, ay pwede na po natin siyang i-blender. Blender po ang aking ginagamit para mas pinong-pino ang kakalabasan nitong ating munggo paste. Kung meron po kayong blender, okay na blender. At kung wala naman, pwede nyo rin pong pisain na lamang ng sandok or tinidor hanggang sa ito ay madurog mabuti. So ayan, ganyan po yung texture na aking kinukuha. At ito po ay pwede nyong gamitin sa iba't ibang klase ng kakanin. Hindi lang po sa mochi, pwede rin naman sa mga butchi. Ngayon naman po ay atin siyang lulutuin para mas maging firm po yung ating munggo paste at nang mas madali natin siyang mailagay dito sa ating mochi. So ito nga po yung ating munggo. Then nilagyan ko na rin po ng asukal. Depende po sa inyong panlasa at naglagay na rin ako ng cornstarch. Ngayon naman sinamahan ko ng konting cooking oil para mas madali po siyang bilugin mamaya. Konting vanilla at naglagay na rin ako ng honey. Ayan, at atin lamang pong haluin. By the way, yung apoy po natin dito or yung kalan natin ay nakapatay pa bago po natin siya buksan kapag nagsama-sama na yung lahat ng ingredients. So, ayan, haluin lamang po nating mabuti and then kapag okay na, saka natin buksan yung apoy sa medium-high heat. At ang paghalo po natin ay tuloy-tuloy lamang hanggang sa maging firm na or maging paste na nabuo itong ating munggo. So, ayan, kung nakikita nyo, ganyan pa yung kulay niya, pero maya-maya po, maganda na yung kulay na kanyang kakalabasan kapag ito ay naluto. Ayan, unti-unti na po siyang nabubuo. So, tuloy-tuloy lamang po natin. At habang naghahalo po tayo dito, shoutout kay Miss Neneng ng Abu Dhabi, Deepak Gadayali 300, tama ba, ng New Zealand, Miss Emerita ng Palawan, from Ontario naman si Miss Joy. At from Laguna naman si Miss Rose Papina. Maraming salamat po sa mga gusto pa magpa-shoutout. Comment below lamang po. At pipili po kami ng 3 hanggang 5 isa-shoutout sa bawat video natin. So ayan, baka ikaw na po ang susunod. Kaya naman, mega love shoutout po sa inyong lahat na walang sawang nagmamahal sa Yudelmo's Kitchen. Kayo po ang aming inspirasyon sa paggawa ng mga simpleng recipe na pwedeng pagkakitaan, pagsaluhan ng buong pamilya, higit sa lahat. Pwedeng panghanda sa mga special na okasyon. Kaya naman, this is Bella, ang inyong kusinera. Kung bago ka sa channel na to, huwag mong kalimutang mag-subscribe, like and share. At pakihit mo na rin ang notification bell para lagi kang updated sa ating mga simpleng recipe mula sa Yudelmo's Kitchen. So ayan, kung napapansin nyo po, ganito nakaganda yung ating munggo paste para mas firm pa, dagdagan pa ang oras ng paghalo. So, bali, hinalo ko lang po ito ng mga hanggang 15 minutes. At pagkaraan po ng 15 minutes, okay na po yan. Ngayon naman, isalin muna po sa isang lagayan at ating palamigin. Habang hinihintay po natin ang pagpapalamig, ay magsangag muna tayo dito ng 1 cup na glutinous rice flour. So ayan, lulutuin lamang po natin ito ng mga 3 to 5 minutes. Ang apoy po ay medium-high heat. Paminsan-minsan po ay inaangat ko para maiwasan yung pagkasunog. So, ayan. At pagkaraan po ng 5 minuto, okay na yan. Ilagay din po natin sa isang tabi muna at gagawin naman natin ang susunod na step.
At ngayon nga po ay kumuha naman tayo ng isang mixing bowl, lagyan natin ng 2 cups na glutinous rice flour. So ayan, at samahan po natin ng mga 1/4 cup na cooking oil. 1/2 po kasi yung gamit ko na cup, kaya kung nakita nyo, napansin nyo, hindi ko po inilahat. Kalahati lamang ang aking inilagay at ang tubig naman ay gumamit muna ako ng 1/2 cup para tansyado po natin. Huwag po natin bibiglayin ang buhos ng tubig dahil baka masyado siyang maparami. Then kung medyo dry pa po yung ating glutinous rice flour, ay pwede rin po tayong magdagdag ng pakonti-konti. So, bali nakagamit po ako ng 1 cup na tubig at 1/4 cup na cooking oil para sa ating liquid ingredients. Gagawa lamang po tayo dito ng glutinous rice dough at ipagpatuloy lamang po natin yung pagmasa gamit ang ating kamay hanggang sa makuha natin ang tamang consistency. At kapag ganito na po, okay na yan. Ngayon naman ay ating i-divide sa 4. Bibilog-bilugin lamang po natin ito. Pagkatapos ay atin namang ipa-flat na para bang gagawa lamang tayo ng palitaws. Yes po, halos hawig siya sa proseso ng paggawa ng palitaw yung ating gagawing proseso dito sa ating glutinous rice dough. At ituloy-tuloy lamang po natin hanggang sa matapos na itong 4 na piraso. Ngayon naman po ay meron ako ditong pinakulong tubig. Dito po natin lulutuin yung ating i-divide sa 4 na piraso na glutinous rice dough. Ang pagluluto po ay katulad ng sinabi ko kanina na nahahawig din sa proseso ng paggawa natin ng palitaw. So ayan, pagkatapos po nating maihulog dito, hihintayin lamang natin itong mag-float na walang pinagkaiba sa paggawa ng palitaw. Ito po yung proseso ng pagluluto na mabilis na paraan, kaya ito yung ating gagawin. Dahil nga kung pang negosyo idea, mas maganda po na may mga ideas din kayo kung paano ba yung mga mabilis ang paraan ng pagluluto at nang tayo ay makarami ng benta at syempre nang hindi aksayado sa gas o kaya naman ay sa kuryente. Ayan, kung napapansin nyo, medyo lumalaki na siya at lumitaw na nga, nag-float na siya. Hindi lang po kasi masyadong kita dahil dito sa kawali na aking ginamit. At ngayon naman, hanguin natin gamit yung strainer para po matanggal yung mga liquid pa na sumama dito sa ating glutinous. At ngayon naman ay balikan po natin yung ating ginawang mongo paste dahil nga po siya ay malamig na. Gagawa naman tayo ngayon ng bilog-bilog para mas madali natin tong mailalagay dito sa gagawin nating mochi. Bali, ito pong mongo paste na ito ay hindi natin mauubos lahat. Gagawa lamang po ako ng 12 pieces na ball. Kaya yung matitira ay pwedeng-pwede pa nating ilagay sa freezer para sa mga susunod na gagamitin. So ayan na po. Medyo niliitan ko lamang yung gawa ko. At ngayon naman sa isang pinggan ay lagyan natin ng mantika para po yung ating glutinous ay hindi dumikit. Pwede kayong gumamit ng mantika, pwede rin naman ng butter. So, depende po sa inyo kung saan kayo mas komportable. At yung niluto natin na glutinous ay atin pong ilagay dito. So, ayan, medyo dumikit na po siya sa strainer. Pero, at least, tanggal na rin po yung mga liquid or yung tubig na sumama sa kanyang pagluluto kanina. At ngayon naman ay ilagay po natin yung kalahati muna nung glutinous rice flour na ating iniluto kanina or yung ating isinangag. At umpisahan na nga po natin yung pagmasa ng dahan-dahan lamang para lang mabuo natin yung ating mochi. So mochi dough yung ating gagawin po. Ayan, at tuloy-tuloy lamang po natin hanggang sa makagawa tayo or makabuo ng isang dough. Ito po yung isa sa naisip ko na pwedeng pinakasimpleng paraan sa paggawa ng mochi para nga po mas marami yung production na ating magagawa. Kung pambenta kasi mas maganda na konting oras yung nagagamit natin, mas maraming nagawa, mas maraming benta. Kaya naman, mas malaki yung kita. Ngayon, eto na at smooth na ang itsura, kaya naman, i-divide na po natin sa 4. Kung wala po kayong dough cutter, pwede kayong gumamit ng kahit na kutsilyo. At pagkatapos naman natin i-divide sa 4, yung bawat piraso ay hatiin naman natin sa 3.
Pagkatapos po natin mapaghati-hati, ay gawin naman natin yung ganitong paraan. Ibilog natin ng konti. At ngayon naman kapag okay na, so ayan, medyo parang gagawa po tayo na palalalimin natin ng konti para ilalagay naman natin dito yung ating mongo balls or mongo paste ball na ginawa natin kanina at saka natin i-close. Ganito lang po ang paraan na aking ginawa, pero kung may iba kayong technique ay pwede nyo naman pong i-apply at bilugin po natin sa ating kamay nang ito ay kuminis. So ayan, ganyan lamang po at iwasan natin yung paggawa na nakalabas pa yung mongo paste. At ito na yung ating mochi. Ilagay lamang natin sa isang tabi at ipagpatuloy hanggang sa ito ay matapos. At ito na naman po ang isa sa pinakasimpleng paraan or simpleng idea sa mabilis na paggawa ng mochi na pwedeng-pwede nating idagdag sa ating kumikitang pangkabuhayan. Konting puhunan lamang ang kailangan at syempre ang mga ingredients ay mabibili lamang sa ating mga suking tindahan. Napakasarap po nito, napakabenta. Lalong-lalo na ngayong darating na holiday season, meron na naman kayong isang bagong idea. Kaya naman, ito na siya at pagkatapos nating bilog-bilugin, ang ginawa ko po, itinubog ko siya doon sa powder na natira natin kanina para hindi po siya magdidikit-dikit. So, yun po yung purpose ng powder na ating isinangag or nung glutinous powder na ating luluto. Kaya naman, ito na naman ang ating bagong recipe mula sa Yudelmo's Kitchen. Maraming salamat po muli sa inyong lahat. Bye-bye! Mag-ingat po tayo!